waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much fear. Sa pumili ng abundance card dito yung reading, tingnan natin kung sino may balak na bumalik sa inyong buhay. Baka yung taong yan may motor. I really feel here yung joyous energy. At kung sino pa siya kilalang kilala ka niya, baka isa siya sa kaanak nyo na mapagsamantala kung mayaman ka. Another dimension. Actually, kakaiba yung patterns ng inyong cards, okay? Pansin mo, light, dark, light, dark, light. Ganyan yung nangyari. Okay? Siguro, kung sino man itong parating sa inyong buhay or gustong bumalik, siya yung tao na paiba-iba ng ugali, or pwede rin di mo siya maintindihan kung mabuti ba siya or hindi. Okay? So maybe you're just wanting to clarify things about this person. That's why you're here. Okay? And anyway, clarify natin. Bear with me kasi medyo marami kayong cards. I don't know why I shuffle it that way. Forgive, okay? Anyway, actually, nasa-sense ko na kakaiba tong tao na to. At mahilig siyang maglagay ng illusion na siya ay mabuti and so on, but this person curses. Okay? At nasa-sense ko rin na nagdi-discriminate siya ng tao behind the scenes. At alam yun ng iba niyong kaanak kasi baka may sinisiraan siya behind the scenes. And anyway, you could be focused on work but not with this person. So, kung sino to guys sa pabalik sa inyong buhay, siya yung tao na materialistic, magkaiba kayong tao. Ikaw siguro yung tipong tao na you choose to be introvert, okay? At ayaw mong makibahagi sa mga tao na ganito yung pag-ugali na they're so much into money or into materialistic desires, okay? So, kung sino man itong pabalik sa inyo, controlling siya na tao. At saka ginagamit yung connections niya para siya ay mag-control or mag-manipulate. Nakikita nyo naman din dito. So, anyway, yung isa sa nangyari dito is, siguro binibigyan ka na ng signs ng Panginoon about this person being evil. So, maybe you're receiving dreams, nightmares even about this person, distorting people and so on. Kasi yung ginagawa niya behind the scenes. And maybe you're not aware about it, that's why you're being shown by dreams or pwede mga signs na binigay sa'yo ng Panginoon. Ngayon, kung sino ipabalik sa inyong buhay, mag-ingat kayo guys, kasi kung ano yung ibigay niya sa inyo, may kulam yan. Okay, kasi nakikita niya na nagkakaroon ka na ng pera sa ngayon or bumubuti yung buhay mo. So, yung balak niyang gawin is bumalik sa iyong buhay, magbigay ng mga bagay na may curse para mawala itong mga blessings na parating sa inyong buhay or ma-stop yung iyong progress. At hindi lang yun, kung may karelasyon ka sa ngayon, ayaw niya kasi na meron kang jowa, ayaw niya rin na meron kang kayamanan. So, siya yung tao na hadlang sa mga masasaya mong mga araw at ayaw ka niya na makita na ganito na focus sa work. Ayaw ka rin niya magkaroon ng pamilya or magka-jowa. Ngayon, the divine is showing you signs about this kasi pinoprotektahan ka ng Diyos dahil maraming magandang parating sa inyong buhay.
Lesson that we have is this one. So, kung sino naman tong tao na to, hindi mo talaga siya maintindihan kasi minsan nagpapakita siya na mabuti siya, minsan nagpapakita naman siya na masama siya. So, this person is definitely confusing at hindi mo alam kung saan ka lulugar sa kanya kasi may pagka-deceitful siya, tsaka may pagka-stubborn din. Siguro siya yung tao na ayaw makinig. Parang pinipili lang niya yung mga taong papakinggan niya. So anyway, let's see what else do we have here. Wala kasi tayo nakikitang cards dito, okay? So anyway, here are your other cards, okay? So anyway, kung sino yung parating sa inyong buhay, as I told you, balak niya magbigay ng gamit sa'yo. Okay, out of nowhere to keep you stuck. Kasi ayaw kanya magkaroon ng blessings. Parang gusto niya i-block yung mga biyayang parating. Kasi napapasin niya na bumubuti yung iyong career or yung iyong negosyo, kung ano man yan, na pinagkakabalahan mo sa inyong career. At yung iba naman sa inyo may jowa, may nagmamahal sa inyo. Okay, so, kung sino man yung parating sa inyong buhay, nagpapanggap siya na this person is supporting you. In all honesty, this person is, and those are just illusions na pinapakita niya. Okay, but behind the scenes, masama siyang tao, okay? So, next that we have is this one. So, I'm sensing na kung sino man yung parating na yan, ito yung tao na ayaw magbagong buhay. Okay? Patuloy niya siguro dinidiscriminate or kinukulam yung mga tao na may parating sa buhay. This person could be married already. May jowa na siya, tsaka maganda yung kanyang career. Yung problema talaga sa kanya, ayaw niya yung ibang tao may ganito rin. Gusto niya siguro siya lang yung may minamahal na tao at siya lang yung may pera. Napaka makasariling tao, okay? So, sa ngayon kasi nakita kanya na umaangat with regards sa career, kaya gusto niyang gawin, bumalik siya, bigyan kanya ng mga bagay na may kulam to stop your growth, your career, and also your relationship. Parang bala kanyang bigyan ng bad luck. Okay, siguro sasabihin niya sa iyo, ay good luck charm and so on, but in reality, it's actually a bad luck charm. Okay, so you have the safe here in either way, so you don't feel safe with this person, at hindi mo rin alam kung saan ka lulugar sa kanya. So, intention niya, kaya siya babalik, ay para pabagsakin ka, at i-stop yung blessings mo. I'm sensing spiritual warfare, so, baka kasi ko yung tao na mabuti, and this person works for evil, kaya niya to ginagawa rin sa'yo. So, we have this one here. In reverse, we also have this one. So, I'm sensing with this person, hindi naman talaga kayo nakafocus sa kanya. Focus lang kayo talaga sa opportunities sa parating sa inyong buhay. At saka, you're really divinely guided by heaven. That's the reason why you have certain dreams and nightmares even kung sakaling man may mga tao na negatibo sa inyong buhay. So, pay attention to it. So, our sense of taste has changed but it's in reverse. Meaning itong tao na to ay hindi nagbago. Okay? Yung ugali niya, may pagka-crab mentality issue siya. Instead na supportahan niya yung tao, pinapabagsak niya. We have the end in reverse, and we also got this one. So this person really want to end your career or everything that's happening to you, pero hindi niya tumaalis sa'yo, guys. Lalo na kung yung bagay na yan ay calling mo o kaya meant para sa'yo yan. So anyway, let's see what else do we have here. I feel like the true colors of this person, with this person will show. I feel here na masyado siya talaga na mapansamantala. Paulit-ulit yun. Okay? At saka, pinipigilan naman siya ng Diyos. Kasi, I feel naman kukulam siya, guys. At hindi mo siguro alam yun or pati na mga tao sa paligid. Kaya nangyari dito is nakakita ka ng mga panaginip about sa mga bagay na nalihim sa'yo.
So, tinan natin kung anong meron, alright? So, kung sino man siya, ito yung kanyang ugali na feeling niya, siya lang dapat yung nasa taas. Napaka-dominante yung kanyang energy. Tsaka di mo talaga akalain na masama siya kasi magaling siya magpanggap na mabuti, okay? Pero siya ay sinungaling, as you can see here. I really feel mangkukulam na energy. Okay, so far, yung energy mo naman sa kanya, hindi mo siya pinapansin. You're just minding your own business, okay? Baka dahil sa panaginip mo kaya hindi mo siya pinapansin because you're aware that this person is nasty behind the scenes. That's why you have dreams about it, okay? So far, nakatulong yung panaginip kasi you're actually on the right side of thinking na itong tao na to ay masama. Kasi maybe before nalilito ka nung past, but due to your dreams, you now know that this isn't a good person. Ngayon kung sino man yung pabalik sa iyong buhay, gusto niyang i-curse ka para mawala yung pera mo, pati emotional fulfillment mo, mag-ending lahat. So yan yung gusto niyang mangyari, kaya siya gustong bumalik. And I'm really sensing here na pinipigilan talaga siya ng Diyos kasi nga hindi maganda yung kanyang intensyon. Ngayon, tingnan natin yung kanyang karma. I feel here na siguro ginawa rin niya to sa'yo before. Na kinulam ka niya. At hindi lang ikaw, kundi yung ibang kaanak, pati yung mga kakilala niya rin, ginagawa niya to. I feel like for fun. At nagmamaltrato rin siya sa pamamagitan ng spell work, but it all will backfire on her, okay, or him. So anyway, tinan natin kung anong meron. So yung kanyang karma, guys, siya yung magkakaroon ng I feel na di-distance siya yung mga tao sa kanya. Hindi siya magiging at peace, para magiging imbalance siya. Tsaka may iyak siya kasi full negativity na lang nakikita niya. At tsaka yung pera niya nasa 8 pa rin. Instead na umaangat yung numbers. Okay? Isa rin sa kanyang karma, hindi niya makokontrol yung mga tao. Kasi ito siguro yung naisip niya kaya siya kulam ng kulam. Kasi feeling niya makokontrol niya yung lahat. Okay? Pero hindi kasi mangyayari yan. Isa sa kanyang karma kung magkakaroon siya ng partnership, yan ay for passion purpose only. At saka yun nga, nagsisinungaling din yung mga tao sa kanya. Tsaka may iyak siya dahil doon kasi yung mga tao ay sinungaling sa paligid. Isa rin sa kanyang karma, hindi siya magiging boss with regards sa career. Siya yung para sunod-sunuran lang sa bossy. And yung mga curses niya, hindi talaga yan tatalab. Lalo na kung yung tinarget niya is yung mga tao talaga na meant to be na nandun sa position na yun. Okay, so this person has to see people in this way na mas mataas yung kanilang narating kaysa sa taong ito kasi wala na siyang ginawa kundi magmasid sa paligid, panoorin yung mga tao nag-work and so on, tsaka curse ng curse. So, kung yung nangyari dito is sa pag-iiwanan siya. Kasi instead na mag-focus siya sa buhay niya, nagpo-focus siya sa buhay ng ibang tao. So, this person have to see people accelerating. Okay? And anyway, that's it daw, sabi nila. So, focus on your work, guys. At saka huwag nyo nalang pansinin itong tao na to. At as much as possible, iwasan nyo na mag-receive ng anything from this person. Okay? And that's it, guys. And God bless all of you. Sa mga pumili na nurture card dito yung reading, tingnan natin kung sino yung gustong bumalik sa inyong buhay. I'm sensing sad energy. At nasas ko rin, malas. Itong taon na to, I feel na sinungaling siya. At nakakarma siya dahil sa kanya mga kasinungalingan na ginagawa. Siya siguro ay scammer.
At mataas ang kanyang pride. I feel hindi niyo gusto yung kanyang ugali, kaya siguro iniwan niyo siya. Kasi na-feel ko sa energy na hindi kayo in good terms with this person, whomever that is. I feel na kaya niyo siya nire-reject kasi this person betrayed you before. At ayaw mo na talaga siyang makasama. I'm sensing ahas. At nainis kayo sa kanya kasi yun nga masama yung kanyang ugali. Anyway, so another. I'm also sensing miscommunication. Okay, so whomever this is, ito yung tao na mainit ang ulo sa'yo or ang dugo sa'yo. I'm sensing na can be you are someone na close kay God o kaya kayo yung tipong tao na talagang mabuti at siya naman siguro this person work for evil. That's the reason why kung bakit mainit ang dugo niya sa'yo. At I feel here as well na nalulungkot ka kasi you used to care for this person pero kayo siguro yung umalis dito sa connection na to kasi you could have discovered na this person is somebody na deceitful, ahas is what I sense, at yung masaklap talaga dito tinulungan mo siya or naging mabuti ka sa kanya. Pero naging kapalit lang yon is nag-betray siya sa'yo. Okay, that's why you withdrawn from this person, okay? So, kung sino man to guys, nakita niya na mabuti ka. Okay, tsaka siguro, itong tao na to, hindi niya pinahalagahan yung connection mo. Inisip lang niya yung kanyang sarili, yung kanyang kayamanan, and so on. Okay, hindi kanya dinamayan to yung may problema ka. Gusto niya, pag siya may problema, ikaw yung lalapit. At pero pag ikaw yung nangailangan, hindi kanya pagbibigyan, okay? Next that we have is this one. So, I feel here, nice guys, isa siya sa mga kaibigan mo na demanding, okay? At I really feel na before okay yung connection nyo, pero siguro napansin mo yung pagka-demanding niya, tapos pag ikaw na may nangailangan, wala siya doon. Kaya yun nga, hindi mo nagustuhan yung kanyang ugali. So, ito nga, demanding nga siya. Kaya ka lumayo kasi hindi mo nagustuhan yung ugali and then you just focus on your money. So, with the nurture being here, so I feel na kaya niya sana gustong bumalik kasi gusto niya na alagaan mo siya. But I don't feel na itong tao na to gagawin niya to sa'yo. Kasi first of all, I sense yung energy niya, makasarili siya. Parang gusto niya alagaan mo siya. Gusto niya siya lagi, and so on. Parang siya ba yung center of attention, yung nasa sense ko. I feel na dahil doon talagang nilayuan mo siya. And I'm sensing as well na may topak siya. Okay, and we got toxic. Kaya ka lumayo. So, unique is in reverse here, and you also have the 10. So, you end a connection with this person. So, near. You also got frenemy in reverse. I'm sensing na gusto niya mangyari is maging close uli kayo sa isa't isa. Ayaw kanya na maging enemy kasi gusto niya maging boss ng inyong buhay. Gusto kanyang kontrolin. So, you have the ginger here. At napansin ko while doing your reading, bigla nagkaroon ng block sa throat, biglaan. So, ito just mean na pinipigilan ng Diyos yung communication ninyo. Kasi ayon ng Panginoon na you're still dealing with this person kasi makaka-apekto na yun sa yung mental health. Lalo na kung nasobra na siya sa pagiging demanding sa'yo. At lugi ka kasi first of all, this person doesn't care for you. This person only cares about themselves. Ngayon, yung next natin ay ito, karmic in reverse. And we also have this one in either way.
So, itong taon na to, this person could be thinking na hindi naman siya karmic, hindi naman siya ganito at ganyan, but this is definitely not a good person for you. Okay? So, I'm sensing na gusto lang niya sigurong bumalik kasi gusto niya ng attention. Tignan natin kung ano pang meron. I feel na masyado siya makasarili, kaya hindi mo na talaga siya gusto. At saka, na-feel ko rin na siniraan ka niya sa social media. Maybe nung umalis ka sa kanyang buhay. Pero I feel na may dahilan ka naman. Valid naman yung dahilan mo. And I feel na sa ngayon, focus ka na sa work. At ayaw mo na talagang, ang pansinin itong tao na to kasi nga toxic, okay? So, kung sino man itong tao na to, hindi kayo fated sa isa't isa kasi yun nga ang toxic niya. Tsaka gusto mo na magpahinga kaya ka lumayo sa taong ito. Ngayon, this is somebody na madalas sumitingin sa social media ng iba. And maybe you're one of those people na sinabihan siya na iwasan niyang gawin ito. Kasi hindi maganda, okay? At saka, this person could be somebody who used to be your friend or someone na ka-close mo. Talagang may memories kayo with this person. Iba siguro sa inyo, katrabaho niyo siya. Kung sino man siya, palaaway siya, or siya siguro yung tao na mahilig talaga ng attention. At saka kung hindi niya nakuha yun, naawayin ka, or sisindakin ka sa galit. And that's the reason why na humihina yung kanyang reputasyon or lumalayo yung mga tao sa kanya dahil ang toxic niya. Okay? So, kung sino man tong tao na to, nakaranas siya ng pagmamahal mo bilang kaibigan or bilang kaanak, pero pinili mo na lang na lumayo kasi na-realize mo na hindi niya deserving yung pagmamahal mo kasi first of all, this person didn't really care for you. Tingnan naman natin ngayon kung ano yung kanyang karma kasi napansin ko dito na hindi maganda yung ginawa niya sa'yo at saka siguro nag-post pa siya na kung ano-ano nung lumayo kayo sa kanya. I feel na mabuti naman kayong tao guys, talagang naunawaan mo naman siya kasi siguro sa mga story ng kanyang buhay or alam mo na ganun yung kanyang ugali. Pero I really feel na nasobra na siya na masyadong controlling na energy. Na feel ko rin yung discrimination. So baka na-discriminate ka niya. At saka na feel ko rin talagang heaviness sa mata. Another dimension. So, anyway, nabigat din sa dibdib yung energy. So, yung karma niya, hindi siya magiging accelerate with regards sa career at hindi rin siya magiging boss. Kasi first of all, napaka-demanding niya at toxic. Mahihirapan yung mga tao sa kanya kung maging boss pa siya. Isa rin sa kanyang karma is blockage with regards sa throat para hindi siya mag-control or mag-manipulate ng mga tao. Makaranas din siya ng stagnancy sa kanyang buhay. Yun nga, may problema siya sa pera as you can see here kasi pinipigilan siya ng Diyos sa mag-approach sa mga tao. Kasi nga yung ugali niya napaka-toxic, okay? So, yung kanyang karma rin, siya rin ay pagmamasdan ng mga tao at makakaranas siya ng injustice at saka may iyak siya dahil dito. At darating din ang panahon na hindi siya papakinggan ng mga tao at may mga tao talaga na mas mataas kaysa sa kanya na parang magko-command or ikokontrolin din siya. Kasi ito yung kanyang ugali, controlling siya. Siguro siya yung tipong tao na hindi niya alam na yung pagiging controlling niya ay napaka-toxic. Kaya makakaranas siya ng kinokontrol din ng tao.
So anyway, sa kanyang karma, lalayuan siya ng mga tao dahil sa sama ng kanyang ugali. Tsaka with regards sa career, hindi iaangat yun kasi this is somebody that really needs to learn their lessons. At sa ngayon kasi, yung problema sa kanya, hindi niya kasi alam na masama yung kanyang ginagawa. Kaya this person could be somebody na still keeping that kind of attitude na hindi mabuti. So, yung kanyang karma rin, this person has to deal with people na talagang hindi niya soulmate or pwede rin na itong mga tao na to kagaya din niya kasi kailangan niya makita na masama yung kanyang ugali. So, whenever this person is attracting, they mirror this person's attitude, okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. So pumili ng contentment card dito in your reading. Tingnan natin kung sino yung balak na bumalik sa inyong buhay. Ay kung sino man siya, may tiwala siya sa Diyos na makikita kayong muli. At kung sino man to guys, naguguluhan siya sa pag-ibig. Hindi niya alam kung sino yung the right person for him or her. At siguro nag-break kayo matagal na. At focus ka na ngayon sa work mo. At siya naman ay malungkot at mabigat ang kanyang damdamin kasi hindi na kayo nagkikita. Okay, kasi siguro break na kayo. Another dimension. I feel na most of them can be a guy kasi yung energy nasa sense ko. Ngayon i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man to guys, makasarili siyang tao. At may pagka-stubborn din. Kasi nung umpisa, nahihirapan sa pag-shuffle yung cards, okay? I really feel here na ayaw mo na sa kanya. Kasi kung sino man to, baka pinaasa ka lang niya sa wala. Kaya naghiwalay. Kasi hindi kanya siguro pinahalagahan. Hindi kanya tinaton ng maayos. At parang sinayang lang niya yung connection niyo or yung pagkakataon niya sana na meron kayo. At I feel na dahil doon nalulungkot siya kasi parang ayaw mo na siyang tanggapin. Okay? Baka blinak nyo na kasi siya. Kaya hindi rin siya makabalik kahit gusto niyang bumalik. Binahadlangan niyo. So anyway, kung sino man siya, this person could be wishing for you to come back. Pero yun nga, kayo yung umalis or lumayo. I feel na may galit yung energy dito. So maybe most of you, you're upset of this person. Kaya kayo umalis kasi nga pinaasa ka. Itong tao kasi na to, iba yung focus. Baka may third party yan o kaya masyado naging focus sa kanyang career, barkada, kung ano man yan. Iniwan kayo or hintay kayo ng hintay pero yung tao na to nakatingin sa iba. So, yan yung nangyari. Okay? Iba naman sa inyo about to sa third party situation na nakakuha kayo ng ebidensya about it and that's the reason why yung connection nyo ay nag-ending. Ngayon, itong tao na to gusto yung bumalik sa yung buhay kasi naiyak siya. Okay? Siguro mag-isa siya sa ngayon at focus siya sa work, sa money making, and with regards to this one, kaya siya nalulungkot kasi baka kasi nangyari dito kung sakali man may third party, baka nagayuma siya ng third party na yun. Okay, pero I don't feel na yung energy ng third party nandito. Nag-ending kasi yun kung naman yung humadlang sa inyong relationship.
So, anyway, ito yung tao na plans to come back to you and apologize for whatever this person has done at aware siya na galit ka sa kanya. Kaya ayaw mo na siya talagang balikan. Maybe nung pasong kayo pa, you're demanding attention or love from this person, pero naiyak kayo kasi hindi niya yung binigay sa inyo, okay? Siguro binibigay lang kayo ng material na bagay, pwede rin, pero yung hinahanap mo kasi yung love hindi mo nasa-sense yung love. So, kaya ka malungkot. Okay, so sa ngayon, focus lang kayo sa work. At ayaw mo na talaga siyang pansinin kasi two-timer siguro or hindi kayo pinapansin. At I feel this person still undecisive kaya hindi ko na-feel talaga na safe itong balikan. Kasi dito sa kanyang energy. And there's somebody that knows already what you want. Okay, I feel na may galit pa rin yung energy. So, galit kayo sa kanya. Kasi undecisive siya. At saka dahil dun, kaya nagkakaroon ng third party situation sa connection. And you're desiring somebody that is definitely like you, na talagang balance at saka upright na tao. Kaya I really feel here na bumaliktad yung sitwasyon na kung dati, focus ka sa kanya at siya naman focus sa iba. Ngayon naman kasi nangyayari dito, focus ka sa ibang bagay at hindi na sa kanya. Okay? Kasi you're looking for somebody who will treat you well. Ito yung talagang dinedesire mo. Okay, so sa ngayon, until now, this person is liking you, pero nalulungkot siya kasi baka ayaw mo na. Aminado naman siya na hindi kanya binigyan ng pagmamahal, ikaw yung nagmahal sa kanya, pero bigo siyang ibigay yun sa'yo, kaya yun nga, ayaw mo na makinig, blinak mo na siya, nainis ka sa kanya, kasi on your end, you care for this person before. Okay, so alam naman niya, na siguro kung bumalik siya sa inyong buhay, baka mag-away kayo. At, yun nga, baka yung iba kasi sa kanila, kaya ka nainis kasi baka may anak kayong dalawa, pero hindi niya kasi inalagaan kayong dalawa ng anak mo. So, kung ganun yung sitwasyon din, mag-focus kayo kung saan nag-resonate guys, okay? So, anyway, this is your card, contentment. So, ito kasi energy mo sa ngayon, kontento ka na nawala itong tao na to sa iyong buhay. Kasi first of all, pinaasa ka niya at hindi naman niya binigay sa'yo yung mga gusto mo sana na ibigay sa'yo, okay? And you're crying about it because you never experienced love from this person. Tapos sa sense ko, balak pa niyang bumalik, okay? So, let's see what else do we have here. So, we got this one in either way. We also have this. Okay na nga yung buhay mo, guys. So, we have the test here. So, this is somebody na tinetest ang Panginoon. Kasi dapat makontento siya sa'yo. Pero tawag doon, hindi siya nakafocus sa'yo Kaya siya nag-feel sa test ng Panginoon. Siguro siya yung tipong tao na gwapo or maganda. Kaya nakakaakit ng madami. Okay, so anyway, hindi na kasi ito yung tao na gusto mo. Siguro before you like this person, pero dahil nga sa ginawa niya sa'yo, ayaw mo na sa kanya. So, karma. So, sa ngayon nakakarma naman siya kasi napansin naman sa reading na to na mag-isa na lang siya sa ngayon. At saka, isa rin kasi sa kanyang karma na ipablock mo siya or ayaw na talaga siya na maging jowa pa kasi nga nasaktan ka na before. So, we have our gateway in either way. We also have this. Okay, hindi siya makarecover sa'yo guys. Naiiyak siya tuwing naalala ka niya. Definitely, this is your ex, okay? And we also have the 10, okay? Kaya hindi siya maka-get over sa'yo, guys, kasi pinakita mo talaga sa kanya yung pagmamahal na hindi niya deserve. At siguro gusto niya talaga ng tao na kagaya mo na nagmamahal. Pero isa kasi sa kanyang karma, hindi na niya mahanap yung bagay na kanyang tinake for granted. So, tingnan naman natin ngayon kung ano pa.
Oops, lumabas to. Okay, so tingnan natin kung sino yung balak na bumalik sa inyo. I'm sensing killjoy. So, baka sila mismo ay nag-sabotage sa inyong connection. At kaya yun, nag-break kayo dalawa. At I really feel here na parang natulala ka na lang na ginawa to sa'yo ng taong ito, okay? So, anyway, kung sino man siya, madalas siguro kayo magtalo nung kayo pa. Kasi first of all, baka siya ay makasarili. And I'm sensing with this one, kung sino man siya, talaga nasaktan kayo sa ginawa niya at ngayon ayaw mo na siyang pansinin, focus ka na lang sa inyong trabaho. Ngayon, ngayon nga nag-ending yung inyong relasyon kasi ayaw mo na ng problema, ayaw mo na ng burden. Okay? So, I'm sensing sa ngayon talaga, balanse yung buhay mo, ganun din sa pera, kaya ayaw mo na siyang pansinin. Kasi iniisip mo na pag dumating na naman ito, disaster na naman sa iyong buhay. Ngayon, tinan naman natin kung ano yung kanyang karma sa pag-iwas sa'yo or sa pag-put sa'yo sa third party. Hindi na marami siya nagawang kalokohan before. At I'm also sensing na talaga hindi mo siya mapapatawad sa ginawa niya. Kasi I really feel na pinaiyakan niya, ginawa niya madrama yung buhay mo kahit hindi naman dapat. At hindi mo talaga siya deserve, okay? At yun nga. Yung karma niya, kaya pala may ganito tayo kasi parte yan ng kanyang karma na may mangkukulam sa kanya, as you can see here. At saka dahil dito sa spellware, kaya siya manghihina or mawawalan siya sa tamang landas is what I sense, okay? Mawalan siya ng control dahil may nagko-curse sa kanya. Ngayon, isa sa kanyang karma, madalas ang kamalasan sa kanyang buhay, tsaka maiyak siya dahil dito. At yung tao na nakasama niya is somebody na hindi upright na tao at malayo din sa Diyos. Ngayon, hanap-hanapin niya yung pagmamahal mo kasi wala siya makitang tao na kagaya mo. Tsaka malungkot ka kasi yun nga, hindi kayo nagvo-vibe. Okay? Kabaliktaran to ng kung ano ka. So, with regards to this one, so I feel like with regards sa career, hindi siya magiging successful or happy rin doon. Maiyak siya kasi, hindi kayo magka-vibe at saka siguro masayaman kayo or asenso compare sa kanya. Kasi ito yung tao na hindi siguro marunong magpahalaga. Tapos madalas mawala yung mga bagay na sana pinahalagahan niya. So, ngayon magsisisi siya sa kasalanan na gawa niya at saka hindi siya maka-move on sa'yo kasi nga mabuti kang tao. Hanap-hanapin niya yung inyong kabutihan. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili ng balance card dito in your reading, tingnan natin kung sinong may balak or gustong bumalik sa inyong buhay. I feel like itong tao na to, they are really regretful of hurting you or betraying you. Naiyak siya actually kasi mabigat sa mata. At nasense ko rin na may galit din na energy. Siguro may iba pang tao na involved dito. Kaya siguro kayo naghiwalay or nag-break. I feel na iba sa inyo, pamilya yung may problema. Okay? Baka kasi yung pamilya niya, barkada, kung ano man yan, benetray kayo. Okay? Hindi sila masaya sa connection ninyo.
I-clarify natin yung card. So far naman, na-sense ko na masakit sa aking left hand. So, meron sila negative emotions. At saka na-sense ko talaga yung kalungkutan na energy. Na-sense ko rin spiritual warfare. I feel here na hindi mabuti yung kanyang pamilya. Mga ka-anaks, what I sense. At saka, na-sense ko rin against the law. Interesting. Another dimension to me. I feel here talaga yung kaanak yung problema. Pero gusto ko rin kasi malaman kung okay naman ba yung inyong relasyon. So, tingnan natin. Okay? So, kung sinong gustong bumalik sa inyong buhay, itong tao na to, naranasan niya talaga na makasama ka. Yung gusto niya kasi sa'yo, nagka-guide ka, tsaka maganda yung decision making mo. At saka siguro itong tao na to nag-realize sa yung mga decisions. Kaya kanya namimiss or kaya rin niya gustong bumalik sa yung buhay kasi baka gusto niya kasi manghingi ng tulong sa'yo with regards sa decision making. Okay? Kasi magaling ka doon. Ngayon, itong tao na to, blinak mo na siya. At I feel na yung anger energy dito. So, kaya siguro blinak mo dahil hindi maganda yung nangyari. Okay, kahit na may connection kayo, nagmamahalan, magjowa, kasi may nangyari talaga, okay? Kayo nakakaalam nan guys, kasi sa ngayon, I feel here na talagang parang binablock na malaman yung nangyari noong past kasi maybe you're aware about it, okay? So, anyway, itong tao na to, wini-wish niya sana na magbalikan kayo. Kasi nalulungkot siya, namimiss ka niya, namimiss niya yung mga ginagawa mo, tsaka namimiss niya yung pagmamahal mo din. At hindi lang yun, magaling ka talaga kasi sa decision making. At tsaka positive ka yung tao, tsaka baka yung tipong tao na nag-i-inspire ng mga tao. Tsaka, I feel here na ikaw yung tipong tao na nag-a-uplift. Okay, at saka talagang namimiss ka niya. Yun nga lang, you could have blocked this person dahil yung connection niya puno ng stress. Okay? Kahit nasabihin natin, if pinilit nyo naman, isalba yung connection, pero hindi nyo lang talaga nakayanan yung mga tao sa paligid. And you're protecting yourself, and that's the reason why you could have been the one who get away from this situation. I feel na valid naman yung reason mo. Okay? Kasi nasobrahan ng toxic sa paligid. At saka dahil doon ayaw mo na i-push forward yung connection. Ngayon, itong tao na to, they really miss your love and support. They also miss those moments na nagde-date kayo, yung mga masasayang mga memories. Nalulungkot siya kasi yun nga, maraming kamalasan na nangyari sa kanyang buhay nung wala na kayo sa kanyang buhay kasi siguro din sa pagdidesisyon niya ng hindi wasto. So that's the reason why gusto niya sanang bumalik sa yung buhay kasi gusto niya i-take advantage yung tipong ba na talent mo na magdesisyon. Kasi I feel here na siya yung tipong tao na walang tiwala sa kanyang decision making. Naisip niya kasi na pag siya yung nagdesisyon, mapupunta lang sa ganito yung negosyo or kung ano man yung kanyang desisyon. Kasi siya mismo hindi siya makapag-isip na maayos. Okay? Actually, nung habang hold ko yung cards na to, talaga na-block yung throat chakra. So maybe kasi parang hindi pinapahintulutan ng Diyos yung inyong pagkikita. Kasi siya lang yung makakakuha ng advantage with regards to you. Hindi ko naman kasi nakita dito na may intention siya na ayusin yung connection ninyo.
na siya naman yung mag-care sa inyo kasi I feel na nakulangan siguro siya sa pagtatanggol ng inyong relationship because all I can sense in this reading na kayo yung nag-try isalba yung relationship. Okay, pero dahil sa mga tao sa paligid or hindi kanya pinagtatanggol, kaya nawala yung connection. Okay, so, anyway, ito yung tao na gusto niya sana maging balance yung kanyang buhay. Kasi sa ngayon, puno niya ng kamalasan. So, this person could be thinking like you could be the good luck charm ng kanyang buhay. Okay, ito yung gusto niya mangyari, na balance yung kanyang buhay. And this person kinda like put a heavy load of burden on you. Okay, mataas yung expectation niya na kapag dumating ka sa kanyang buhay, babalanse yung buhay. Anyway, parang ginawa ka lang niya na escape rope sa mga problema niya. I really feel here na ayaw mo na talaga unless magbago siya. Okay, so we have this one in either way. We also have this, okay? Kasi naman siya, wala siya sa tamang landas. Kaya gusto niya sana na bumalik ka sa kanyang buhay kasi you could be guiding him or her sa tamang landas before. So we have this one, say in either way. We also have this one in either way. Okay, so ito yung tao na hindi ka makausap. Maybe because you blocked this person already. Okay, so we have the hunch here. We also got this one, okay? So, isa sa dahilan kung ba't ayaw mo sa kanya dahil meron kayong hunches against this person. That's why you don't trust whomever this is, okay? So, you have the make. We also have addict. We also got this, okay, compass. So, whomever this is, meron siguro siyang addiction at ginaguide mo talaga siya na umalis sa kanyang addiction. Kasi, yung addiction na yan, yun yung nagpupush sa kanya na hindi makamit yung gusto niyang makamit. Okay, tsaka dahil doon naiiyak siya, kasi hindi niya alam kung ano yung mali sa kanyang buhay. I'm also feeling na hindi siya nagbagong buhay, guys, okay? I'm not sure kung sinabihan mo naman siya na iwasan yung addiction and so on. Pero I don't really feel na nagbago siya. Ngayon, tingnan natin kung ano pang meron. I feel na ayaw mo na siya talaga. Okay, kasi iba sa inyo baka may jowa ng iba. Or pwede rin kasi na ayaw mo ng problema sa buhay kasi na-sense ko may pagka-drama yung energy. Okay, at saka break na kayo, yun nasa-sense ko. Parang hindi na yun kaya mabuo pa. Okay, tapos na, yun yung nasa-sense ko na vibe mo. Ayaw mo na, siya naman yung gusto mag-push forward. Okay, and I feel na iba sa'yo napipilitan lang kayo, ayaw nyo naman sa kanya. So, yan nga. Kung sino man siya, ex mo siya, guys. Okay? At saka itong tao na to, you know, siya siguro yung tao na nag-betray sa'yo or pwede rin kasi na may nangyari. Okay? Parang may nalaman ka. Kaya mo siya iniwasan. Kung hindi man siya yung nag-betray sa'yo, baka kasi yung mga kaanak niya yung gumawa nito. At dahil sa katotohanan na yun, kaya nagdesisyon ka na lang na umalis. Siguro nangyari dito is nagkaroon ng away. Kaya blinak mo siya. Okay, at let's see. So, anyway, ito yung ayaw mo rin sa kanya. Siguro sinungaling din siya. Kaya din nangyari isa break kayong dalawa. At yun nga, hindi siya makatulog at saka namimiss ka niya, hindi siya makaget over sa'yo. At saka nalulungkot siya kasi ito yung nangyari, okay? Kaya siguro yun talaga yung swerte sa pera. Siya kasi malas sa pera. I feel the reason why kung ba't siya minamalas kasi siguro yung ba sa kanila, they could be manifesting it in a wrong way. Okay? I will give you an example. Baka naman kasi yung negosyo niya ay masama. Pwede rin about sa addiction. Or pwede rin naman kasi na itong tao na to, you know, masyado siyang
nagmamanifest by wrong things. Like example, they could be cursing or doing spell works rather than, trust to the divine and do their work. At hindi naman dapat nila gawin yun. So, kaya yung nangyari sa kanya, pulos malas yung kanyang buhay kasi hindi nga siya nagpabagong buhay. Okay, tsaka nalungkot ka kasi nakita mo siguro yung potential sa kanya, but yung problem lang talaga dito is sa kulangan ng gawa. Okay, kahit dito pala sa umpisa, nakita ko kasi dito na hindi ka man lang niya pinagtanggol. Okay, siguro ikaw yung tipong tao na pinaglaban mo yung connection. Okay, pero siya kasi hindi. Okay. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you.